Maaaring gawin ng isang sumasampalataya. Babasahin natin ang Matthew chapter 12 verse 1 na at tingnan natin ito ulit at ipababa natin hanggang sa verse 5. At that time, Jesus went on the Sabbath day to the court, and his disciples were hungered and began to pluck the ears of corn and to eat. Okay, hold it. English pala yan. Dito kay Casey. Pabasahin natin si Casey. Chapter 12, Casey. Verse 1 to 5. Para matuto si Casey. Kasi ang sipag na yan. 12. Ayan. Verse 1 to 5. Okay. Nang panahong yon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga butiran ng trigo. At nangaguto ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitin ng mga uhay at nagsikat. Okay, hold it kasi. So dito ngayon, araw ng Sabat, bakit naglalakad si Jesus Christ at kanyang mga alagad? Then, nagutom sila. No? Namitas na sila ng mga trigo at kinain nila. No? So, yung sabi tanong ni Sir McCoy, may paglalakad ba sa araw ng Sabat samantalang sa Isaiah 58 verse 13, sinasabi niya na huwag tayong maglakad, huwag tayong maglakbay. Nasang-ayon lamang sa ating mga plano, sa ating mga gusto. No? Ngunit bakit naglalakbay si Jesus Christ at ang kanyang mga apostol? So dito, dahil sila ay nangangaral, no, naglalakbay sila palipat-lipat sa iba't ibang mga lugar. Nagkataon na wala sila sa sinagoga, inabutan sila ng Sabat at nagutom sila. Kaya wala nang mapagpipilian, nagutom, may mga trigo. Nanguha sila ng mga bunga ng trigo at nagsikain sila. Ito yung tinuligsa ng mga parisyo na tinuligsa sila. Bakit? So, ituloy mo nga, Casey, verse 3 to 5. Verse 2 na ba? Ayan. Pagkakita nito ng mga paresyo ay sinabi nila sa kanya, tignan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Hindi raw matuwid na gawin sa Sabat yun. Ituloy mo pa kasi hanggang 5. Tatapwat sinabi niya sa kanila, hindi gabay ninyo nabasa ang ginawa ni David na nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya, kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ang mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lang. Okay, hold it. So, nung una, may mga seremonya sa templo, may mga nakahain lamang na tinapay doon, na walang ibang makakain kundi yung mga saserdote lamang na naglilingkod sa templo. Dumating si David. Itong si David, may mission siya. Umaalis siya kay Saul. Dumating siya doon, pumasok siya doon at kumain siya sa mga tinapay na nakaalay sa altar, bagay na hindi niya dapat kainin. Ngunit dahil nagugutom siya at ang kanyang mga kasama, kumain sila. Kaya ito ngayon, ang sabi ni Jesus naman, hindi ba ninyo nababasa kung paanong si David nung magutom pumasok siya sa templo at kinain niya yung mga tinapay na walang iba sanang kakain kundi yung mga saserdote nga lamang. Nagutom kasi sila sa kanilang paglalakbay. Verse 5 ngayon, Casey. O hindi taga ninyo nabasa sa kautusan kung papaano
lamang sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nagkakasala. Okay, so dito ngayon, ang mga saserdote daw na naglilingkod sa templo, no, ay pinapayagan sila na makalakbay halimbawa. Paris nito ngayon, si Sir Makoy, mula sa si Brendo, mula sa hospital, at kayo din mula sa inyong bahay. Naglakbay kayo hanggang dito sa bahay. Dito, ito ba ay may bibilang pa rin na the Sabbath, keep the Sabbath holy? Tama. Naglakbay tayo. Kaya sabi mo kayo na sa Isaiah, Mm. kahit daw paglalakbay hindi pwede. Ano ngayon kayo? Ano yun? Naglakbay kayo. Pagkakasala kaya yon? Hindi, tama si Casey. Kasi may purpose ito. Yung, ayan. Yung ipinintuan nyo dito, Pupunta ka ng malayong lugar, yan ang hindi ko kayaya. Hindi yun. Kahit na malayo pa yung pupuntahan mo. Kung ang purpose mo hindi pansarili, balikan mo yung kay Isaiah, pansarili eh. Oo. Ito ay para sa Panginoon. para sa Panginoon to ngayon. Yung ginawa ng Jesus, naglalakbay sila. Mm. Sabado, naglalakbay sila. Hindi lang yun. Mm. Sabado, kumuha pa sila ng trigo. Mm. Di ba? Oo. Kasi ginawa Oh. kasi. Pero andun kasi sa paglalakbay, pag sila naglalakbay, ang tanong is, bakit ka naglalakbay? Ano ang purpose mo? Ayun. Pang sarili ba? Pang mundo ba? Pang kamunduhan ba? Hindi. The Jesus Christ naglalakbay din sila, naabutan sila ng sabat doon sa daanan, pero yung purpose ng paglalakbay nila, kaya hindi pwedeng pumunta ka ng Isaiah, aha! Kahit paglalakbay, bawal. Naglakbay ka kapatid. Bawal yan. Sinasalansang mo ang, binabiolate mo ang Sabat. commandment. Mm. Ang isa sa mga commandment, which is Sabat. Pero hindi ko, hindi yun. Kasi dito si Jesus Christ, sabi niya, yung purpose. Ano yung purpose? Oo. Para sa Panginoon na gagawin mo. Ayan. Ganon din si David. Example na si David eh. Oo. Ano yung mission ni David that time? Oo. Yung ginawa niya yun. Mm. May purpose siya para sa Panginoon. Ayan. Kaya ito nga ngayon, paghahanap natin, pag-aaral natin ng salita ng Panginoon para sa karangalan niya, para ma-share naman natin, dito. So, maganda itong ating pag-aaral ngayon, tungkol ito sa Sabat. Maliban lamang kung parang pupunta nga ako doon, mag-aaral yata kami ng salita ng Panginoon, ngunit hindi naman tumuloy, iba na yun, Kung saan sana pumunta. Oo. Kung ano na yung pinuntahan niya. Mm. May ibang purpose na siya. May iba na ang purpose niya, Kuya Mario, pwede bang ituloy natin hanggang 8? Oo, sige. Saan ka nag? Last 5, ano? 5? Oo. Sige, basahin ko lang din yung 5. Pero iba yung version na to, sorry. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayon may hindi sila nagkakasala sa Kristo. Sa sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kay sa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, awa. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Oo. Si Jesus Christ ay God of Sabbath. Sabat. So, ibig palang sabihin dito, sir, Sir. yung Sabat, ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, ang Sabat, pag-aari ni Jesus Christ. Ano man ang gawin ni Jesus Christ sa Sabbath day, may karapatan siya pagkat Diyos siya na lumalang sa araw ng Sabat. At kung sino man yung kasama niya na gumawa doon na pinayagan niya, hindi siya hinahatulan ng pagkakasala dahil ang may-ari ng Sabat mismo na si Jesus Christ ay kasama nila. May isang naririto na higit na dakila kay sa templo. Ayan, at walang iba kundi si Jesus.